Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaro ba dyan? Nakikita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaro po. Klaro naman. Okay, alhamdulillah. Nakuha na natin ang sign, ang alama ng nouns o isim, ang alama ng verb or fi'il, sign ng verb. At ngayon ay ang alama o sign ng harf, al-harf, preposition. So ang harf ay preposition tulad ng to, tulad ng in, tawag dyan ay harf. Tulad ng mga at, sa Arabic isa lang yan sila, ay harf, preposition. So ang sabi ng author sa atin, anong sabi niya? Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi. At ang harf, ang preposition, ma la yasluhu ma'ahu, hindi pwede. Hindi bagay sa kanya, hindi pwede sa kanya ang sign ng noun. Hindi pwede sa kanya ang sign ng noun. Ano-ano yung mga sign ng noun? Ano-ano yung mga sign ng noun? Hajar? Sabi ko. Sabi pa. Waalaikumsalam. Ano-ano ang mga sign ng noun? Lam, Apat yun. alif. Salita na galing sa, Apat na sign ng noun. Ano yun? Kalimutan ko na ustad. Alif, lam. May Una, alif, ustad. lam. Ano pa? May tanwin. Pwedeng tanwin. May at ibig sabihin pwede siya. Okay, next. Ano pa? Dapat po, katabi niya, napapasukan ng harful jar at may Pwede. kasra. Pwedeng pasukan ng harful jar at ang last ay may kasra sa dulo. Kasra. So yun ang dalilul isim. At hindi din daw pwede sa harf ang dalilul fi'il. Mayroong apat dalilul fi'il. Ano-ano yun? Norain? Ano ang dalilul fi'il? Ano ang mga alamatul fi'il? Yala Norain? Wala ata si Tita Norain eh. Yala Maria Luz. Assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Anong una? Sign May ng, cod, ano? cod po. Qad, Cod. Sin, sin or sa, saufa, saufa, at saka tao ta'nif. at saka ta'ut ta'nith. Ibig sabihin, ang preposition, ang harf ay nasa gitna. So hindi mo siya pwedeng lagyan ng alamatul isim at hindi mo rin siya pwedeng lagyan ng alamatul fi'il. So kung in short, walang alama ang harf. Wala siyang sign. Basta ang mahalaga, hindi pwedeng lagyan ng alamatul isim, hindi pwedeng lagyan ng alamatul fi'il. Pag wala isa sa mga ito, walang sign na makita mo, ibig sabihin, mapupunta siya sa harf. Sa gitna siya eh. Tingnan natin. Ang sabi ng nag-explain, yatamayyazul harf ma-distinguish. Ang preposition, saan? Sa isim, makikilala mo daw siya na hindi siya isim, at hindi rin fi'il, bi annahu siya ay la yasihhu, hindi pwede. Pasukan, dukulu, alamatin ng sign galing sa sign ng mga noun. And then, yung mukaddima, yung nabanggit na daw na, sinauna nabanggit natin. Wala ghayruha alayhi, or sa likod man, basta ang malaga walang sign siya ng, hindi pwede sa ang sign ng noun sa kanya. Yun lang ang short niya. Ganon din ang alamatul af'al. Hindi pwede ang alamatul af'al. Hindi pwede sa kanya. Na-explain na daw yan.
Tulad na lang ng min. Ito ang example ng harf, ang min. Ano isa ng min? From. And then ang hal, yes or no, question. Yes or no, question. Hal anta talibun, ikaw ba? Ganon. Ikaw ba ay estudyante? So ang sagot mo ay yes or no. Oo o hindi. Yan ang hal, yes or no, question. Lam, ang lam ay hindi. Lam yalid, hindi nanganak. Walam yulad at hindi rin pinanganak. So ang ibig sabihin ng lam, hindi. So ang tatlong ito daw, thalath hurufun, sila ay mga preposition. Sa Arabika. Liannaha, kasi hindi tumatanggap ng alif lam, hindi rin yan tumatanggap ng tanwin. Halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin, sige pa, continue natin. Hindi daw tumatanggap ng alif lam at hindi tumatanggap ng tanwin, wala yajuzu dukhul hurufil khafad. At hindi rin pwedeng pumasok sa kanya ang mga huruful jar. Tulad ng li, ila, hindi rin pwedeng maunahan sila ng mga yun. Tingnan natin. So hindi daw pwedeng sabihin ang min, al-min. Kasi sabi mo, ipasok natin ng alif lam. Sabi mo, al-min. Hindi pwede. Wala ang takul, minnun. Baka sabihin mo, lagyan natin ng tanwin. So ang min magiging minnun. Hindi pwede. Okay. Tulad din ng, hindi mo pwedeng sabihin, ila min. Sabi paano yun? Ila min. Ano yun? Papunta, galing. So ito ay huruful jar, huruful khafad, and then ang susunod ay huruful khafad din. So hindi daw pwede. Ibig sabihin ang min na yan ay talagang preposition. Okay, wa kadhalika baqiyatul huruf. Ganon din ang ruling sa mga ibang preposition. Next. Wa aidan la yasihu an tadkhul 'alayha sin. Hindi rin pwedeng mauna sa kanya si sin. Anong sin? Yung sta. Ano yan? Sinan? Ajar. At hindi rin pwede siyang mauna si saufa. Di ba itong dalawa na to ay sign ng verb? Verb. At hindi rin pwede daw si ta at ta'nith. Hindi rin pwede yan. Ilagay mo sa kanya si ta at ta'nith as sakina. Wala kad. At hindi rin pwede si kad. Okay. Example na lang yung min. Kad, min, ano yun? Or ilagay mo ng ta at ta'nith. Sabihin mo, minith. Ano yun? Minith o minath? Minith, minath, ganyan. So hindi pwede. Or sabihin mo, samin. Anong samin? Or sabihin mo, saufamin. Hindi pwede. So kaya ang min ay isa siya sa mga huruful jar. Or hal, ilagay mo ang hal. Sahal, ano yun? Sahal. Or ilagay mo naman saufa. Saufahal. Hindi pwede. Or ilagay mo yung tao ta'nith, sahal. Halath, halith, paano yun? So hindi daw pwede. Or ilagay mo ang kad. Hal, kad. So sabi dito is, mahirap ang ganun. So ang isa sa mga sign is, kailangan ang ano daw tawag dito? Ang huruf ay, ano tawag dito? Hindi pwede sa kanya ang sign ng verb, hindi rin pwede sa kanya ang sign ng noun. So, kung wala kang makikita, isa sa mga sign na ito, ibig sabihin ang word na yan ay preposition. So yun ang harf na topic natin. Ilagay nyo dyan, preposition. And then, siya ay hindi pwede sa kanya ang sign ng isim, noun, at hindi rin pwede sa kanya ang sign ng verb. Pag wala, isa sa mga sign ng verb, isa sa mga sign ng fi'il, ng isim, ibig sabihin ang word na yan ay harf. So nabanggit na naman natin mga harf na nung last, yung mga ila, min, li, bi, ano pa yung nabanggit natin? Ala, yung wawul qasam, yung tallahi, yung ta, yung billahi, yung bi na yun. Ano pa? Yung li, bi, ila, ka.
So nabanggit na natin yun nung unang-unang klase pa natin. I-review nyo na lang. Ngayon, ang sabi dito, tamrin. Tingnan natin. Da kalimat atiya, kalamun mufid, yuhsinu as-sukut. Huwag na natin itong gawin. Maglagay doon ng words, ng word para magiging complete sentence. An-nakhla, huwag na natin itong gawin. Wag na. Okay. Dito na tayo. Babul i'rab. Mag-focus kayo dito. Kasi dito, pag naintindihan nyo tong concept na to, maintindihan nyo na rin ang next na mga itatopic natin. More on focus dito. Okay. So, unahin natin al-i'rab. Ang i'rab, huwa tagyiru. Pag-change, pag-iba-iba. Pag nakaring ka ng tagiro, pag-iba-iba. Awakhiril kalim, dulo ng mga dulo. Awakhir, plural yan ng akhir. Ng mga dulo ng mga words. Kalim, plural ng kalima. Ng mga dulo ng mga words. Ng mga dulo ng mga words. Okay. Next. And then, likhtilafil awamil. Dahil sa pagkaiba-iba. Dahil sa pagkaiba-iba, al-awamil ng mga reason. Dahil sa pagkaiba-iba ng mga reason ad-dakhila alayha na pumasok sa kanya. Pagkaiba-iba ng reason na pumasok sa kanya. And then, lafdhan, ang lafdhan na pwede mong banggitin, pwede mong sabihin ang lafdhan, and then, aw takdiran or yan, takdiran, pwede mong sabihin nakatago, hindi pwedeng banggitin. Ulitin ko, pag sinabi mong lafdhan, makikita mo siya, pwede mo siyang sabihin, while ang takdiran, hindi mo makikita o hindi mo pwedeng sabihin o banggitin. Okay, pakiulit nga. Sino? Mariam Piduka. Yala, Mariam Piduka, dyan ka ba? Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam. Anong sabi natin? Simula sa i'rab po. I'rab. Kaya ang pag-i'rab ay pag-i'rab ng dulo ng mga words dahil sa pag-iba-iba. Hindi. Pagbago-bago. Ito. Anong takdir? Ang takdiran ay takdir? Ito, tagir. Takdir. Unahin muna natin ang tagir. Ang ibig sabihin ng tagir ay Pagbago-bago? Pagbago-bago. Yung awakhir? Wakil. Sa dulo. Mga dulo. Ang Sa dulo. kalim? Pag ng mga mga word. Mga words. Ang ikhtilaf? Mga reason. Okay, mga reasons. Okay. And then awamil, dahil pagkaiba-iba. Mali. Dahil pagkaiba-iba. Likhtilaf, dahil sa pagkaiba-iba. Ito yung awamil, itong reason. Ang awamil, ito ang reasons. Tapos, ad-dakhila, pumasok sa kanya. Na pumasok sa kanya. yes, ad-dakhila na pumasok.
Pumasok. And then dito, lafdhan. Ang lafdhan ay pwedeng sabihin, nakikita at Okay, nakikita. Sin. nakikita. Ano Ang yun? takdir ay hindi siya nakikita at Nakikita o pwede banggitin? o hindi pwedeng banggitin. Pwede banggitin. Well, dito sa kabila, opposite nito. Okay. Opposite nilang dalawa. Ganyan kasi ang sign ng opposite eh. Okay, sign ng opposite. Okay, takdiran, hindi nakikita at hindi pwedeng banggitin. Ano yung ikhtilaf na yung sinabi natin? Pagka-iba-iba. Iba-iba. O iba't iba. Pagka-iba-iba. Pagkabago. Ganun. Okay, pagka-iba-iba. Ulitin natin ang i'rab. Siya na ang pagbago-bago. Dito yung tagir. Pagbago-bago. Awakhir ng last, ng mga dulo. Al-kalim ng mga dulo ng words. Likhtilafi dahil sa pagkaiba-iba ng mga reasons na pumasok sa kanya. Lafdhan. Nakikita ito o pwedeng banggitin. Takdiran. Hindi nakikita o hindi pwede banggitin. Okay. Ngayon, ang sabi ng nag-explain sa atin, mayroon daw dalawang klase ng i'rab. Lugawi at istilahi. Ang lugawi, linguistically, or yung short meaning, while itong istilahi yung general, broad meaning. Tingnan natin. Sa luga, yung short meaning lang, al-idhar, pagpaklaro. Wal ibana, pagpaklaro ang idhar, al-ibana naman, explanation. Parang halos magkaparehas yun. Pagpaklaro, explanation. Ibig sabihin ng idhar kasi opposite siya ng ikhfa. Pag ikhfa, itago. Pag idhar, ilantad. While ang ibana, i-explain. Okay. Mayroon siguro halos magkaparehas ng meaning. Taqulu a'rabtu amma fi nafsi. Kapag sinabi ko, a'rabtu amma fi nafsi, idha abantahu wa adhartahu. Kapag daw, ito ay iyong inexplain at ito ay iyong inilantad. So, pag sinabi mo, a'rabtu amma fi nafsi, ang ibig sabihin daw nun, abantahu. Inexplain ko ito at adhartahu. Anong ibig sabihin nun? At nilantad ko ito. So, yun ang meaning niya sa luka. Paglantad o pagpalantad at paglilinaw. O ganito palang iba na paglilinaw. Ang pag pinilantad mo. Pinalantad. Nilantad mo. Ano ba yung nilantad? Ano yung tama ba yung Tagalog niya? Nilantad. Para bang paglalahad, Ustads? Parang paglalahad o nilahad mo. Okay, sige. So nilahad mo at dito, ano itong explanation din? Anong Tagalog na explanation? Pagpapaliwanag. Okay, pinaliwanag mo. Pinilantad mo, pinaliwanag mo. Okay, so yun lang ilagay nyo dyan. Paglalantad at pagpapaliwanag. Okay, sa istilah, tulad ng nabanggit natin sa taas. Ito na yung istilah. Ito na yung meaning niya. Pagpalalimin mo pa, pagpahabain mo pa. Kaya sabi niya, Pawa madhakarahul mu'allif. Tulad doon ng binanggit ng author sa taas. Tagiru, awakhiril kalim. So yun na, nakuha na natin sa taas yan. Kaya no need nang ulitin. Pero dito sabi niya, tagiru awakhiril kalim, tagiru ahwali awakhiril kalim. Pag pinag-usapan daw ang pag-change ng sitwasyon, ahwal, awakhira, sa last. Hindi pwede sa unahan, hindi pwede sa gitna. Example ko sa inyo, Muhammadun, di ba last niya damma? Muhammadan, ang last niya ay patha at Muhammadin. So saan lang yung nagbago-bago? Yung dulo lang. Wala yung nasa unahan, wala rin yung sa gitna. Doon, dan din. Doon, dan din. Yan ang sinasabi niya. Ang pagbabago daw dyan, yung sitwasyon ng nasa last. Yung nasa last.
Wala yuqal an yuradu taghiru nafsil awakhir. Hindi daw ang ibig sabihin yun yung dal, palitan mo ng ra, ang dal na yan, palitan mo ng kaf. Hindi yun ang ibig sabihin. Fa inna akhir al-kalima nafsahu la yataghayyar. Kasi hindi mo pwede daw i-change yan. Yung mga lettering na yan, hindi mo pwedeng i-change. Wa taghiru ahwali awakhiril kalima ibaratun an tawhawlihi min ar-rafa'. Ang ibig sabihin daw ng author diyan, damma going to nasab. Ibig sabihin damma going to fatha aw ilajar. Damma magiging kasra. Yun daw ang ibig sabihin niyan. Ulit, ang ibig sabihin daw ng pag-change ay yun na yung min ar-rafa galing damma ila nasbi papunta sa patha or awil jar or papunta sa kasra. So yun daw ang ibig sabihin ng changes, yung pag-iba-iba, pag-change. Dun, naging dan, naging din, pwede rin naging dan ulit, naging dun. Tingnan natin. Hakikatan, ito na yung tinatawag natin yung hakikatan, yung lafzan, aw hukman. Tingnan natin. Wala natin explanation dito. Pero pag sinabi mong hakikatan is yung nakikita mo at pwede mong sabihin. Yung hukman naman, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo rin pwedeng, hindi mo nakikita. Okay, mamaya, yano natin yan. Meron ding explanation. And then, yakunu bisababi tagirul awamil. Bakit daw nag-change? Bakit yung dhamma naging patha, naging kasra? Dahil sa mga reasons. Yun ang kailangan nating alamin. Ano ba yung mga reasons na yun? Dahil sa iba't ibang reasons. Dahil pagkaiba-iba ng reasons. Then, ang sabi, amilun yaqtadi ar-rafa' 'ala al-fa'iliyah. Ang mga doer, siya ay marfu', kaya rafa'. Example, nakarating si Zaid. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ang Zaid na yan, damma. So, anong reason dyan? Dahil si Zaid ay siya ang doer. Sino ang dumating? Sabi mo si Zaid. So, kailangan sabi mo, lagyan ang haraka ni Zaid na yung damma. Bakit siya lagyan ng damma? Kasi siya ang doer. Ang doer, always yan damma. Ang doer, always yan rafa. Ang doer, always yan marfu. Ano yung isa ng marfu? Nalagyan ng damma. Ano yung isa ng rafa? Nalagyan ng damma. Okay, so isa sa mga reason daw, sinabi dito, example lang to fa'iliyah. Kapag doer, kailangan damma ang dulo. Okay. Meron din naman, ila yaqtadi an-nasab. Kapag nalagyan naman ng patha, ang reason naman dahil siya ay maf'ul. Ano yung sinang maf'ul? Receiver. Natamaan ng gawain. Sa kanya nag-effect ang gawain. Example na lang, ra'aytu Muhammadan. Nakita ko si Muhammad. So nakita ko si Muhammadan. Sabi mo, ra'aytu. Sinong nakakita? Ako. Sinong nakita mo? Si Muhammad. So nilagyan mo ang Muhammad ng patha dahil, anong dahilan? Dahil siya ay maf'ul. Kaya dito, maf'uliyah. Explain na rin din isa-isa. Ganon din si harful jar. Kung bakit nalagyan ng kasra? Dahil mayroong harful jar na sa unahan niya. Tulad na lang ng B. Okay. Tingnan na. Ito na. Meron pa. Example. Inunahan ko lang example na yan. Hadara Muhammadun. Naka-attend si Muhammad. Sino ang doer? Sino ang doer natin? Muhammadun. Si Muhammad. Okay, ang doer natin si Muhammad. Ngayon, dapat ilagay mo kay Muhammad ay damma. Sabi mo, bakit Ustad damma ang nilagay mo kay Muhammad? Kasi sabi mo, siya ang doer. So yun ang sinasabi nating reason. Amil. Kaya nilagay dito, sabi niya marfu. Ustad, ano yung sinang marfu? Sabihin mo, nalagyan ng damma. Marfu'un, nalagyan ng damma. Li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadi ar-rafa' 'ala al-fa'iliyah. Kasi daw ang reason ay bakit siya nalagyan ng damma?
dahil siya ang doer. Kasi ang rule is, ang lahat ng doer ay marfu. Ang lahat ng doer ay marfu. So pag tinanong ka, bakit sabi mo Ustad damma yan? Dahil sabi mo siya ang doer. So nakuha mo na yung ano dito, bisababi tagiril awamil. Dahil sa pagkaiba-iba ng mga reason. Okay. Next, ang amil daw dyan is hadara. Anong hadara? Yung verb na yun. Naka-attend. Tapos, sinong naka-attend? So, si Muhammad. Okay. So, ito daw, hadara na to ay amil. Ilagay mo na lang dyan. And then, next, tulad din daw, ra'aytu Muhammadan. Ra'aytu, nakita ko si Muhammad. Okay. May ra'aytu. Okay. Ngayon, sino ang doer dito? Ako. Yung to na yan. Ako, nakita ko. And then Muhammadan. Bakit mo nilagyan ng patha? Ang damma nagiging nasab, nagiging patha. Bakit? Kasi nag-change na ang reason. Nag-iba naman ng sitwasyon. Ano nangyari? Kaya naging daw, ginawa natin nasab dahil kay ra'aytu. Bakit si ra'aytu? Dahil si ra'aytu verb at meron na siyang doer. So ang nangyari, ang Muhammadun, instead na Muhammadun, nagiging Muhammadan. Kasi hindi na siya doer dyan. Ano na siya dyan? Ang tawag sa kanya, maf'ulun bihi. Lahat ng maf'ulun bihi ay mansub. Although, supposed to be hindi pa ito ano natin. Kasi next week pa to eh. Next week pa, pag-uusapan natin tungkol sa Arab. Ngayon, anong gusto ko ipa-emphasize sa inyo? Ang pagbabago na nangyayari. Yun lang isipin nyo ngayon. Ang pagbabago. Bakit nangyayari ang pagbabago? Dahil sa mga reason. Halimbawa dito, anong reason dito ng Muhammadun? Bakit damma? Sabi mo dahil fa'il. Dito naman, Muhammadan, anong reason? Bakit siya nagbago? Kasi sabi mo siya ay maf'ulun bihi. Next naman, dito, hazaitu o hazitu bi Muhammadin. Nagkaroon ako ng profit. Anong profit mo dyan? Dahil na-meet ko si Muhammad. Ngayon, bakit siya nalagyan ng kasra? Dahil kay B. So yun ang sinasabi kong reason. In every reason, yun ang naging dahilan bakit siya nag-change ng ano? Nag-change ng haraka sa dulo. From damma going to fatha, going to kasra. So ano yung mga reason na yun? Binanggit na natin. Ito dahil kay B. Dito dahil siya ay maf'ulun bihi. Dito dahil siya ay fa'il. So sabi dito, tagayyuru halu akhiri ila jar. Na change daw going to kasra. Litagayyuril amil dahil nag-change daw din ng reason. Anong reason? Dahil kay B. Ito na, wahuwal ba. Dahil kay ba. Wahuwal ba. Ibig sabihin ng ba, B. So yun ang gusto kong ipa-emphasize sa inyo. Ulitin ko, ang main point lang dito, huwag nyo guluhin ang isip nyo. Nag-change ang haraka sa dulo dahil nag-change din ang structure ng sentences mo. Yung una, dahil sa fa'il. Second, maf'ulun bihi. Third, dahil kay B. Meron din yan. Next week pa tayo dyan. Kaya lang, gusto lang talaga explain ng author yung concept ng pagbabago. Diba? Kasi anong sabi natin? Tagayiro, awakhiril kalim, pag-change ng last na nasa dulo ng every words. And then, likhtilafil awamil dahil sa pagkaiba-iba ng reasons. So yun ang in-explain natin. Pagkaiba-iba ng reasons. And then, ad-dakhila alayha na pumasok sa kanya, lafzan aw takdiran. Dito natin, tingnan natin. Idha ta'ammalta, dhahara laka. Ito na yung conclusion. Kung i-analyze mo sabi niya, yarhamukillah, kung i-analyze mo sabi niya, ang akhir, ang mga end of the words na binanggit natin, yung dal sa Muhammad, itong dal na to, lam yatagayyar. Hindi daw na change yung dal. Dal pa rin siya. Muhammadun, dan, din. Hindi daw nag-change ang dal. And then, wa anna alladhi tagayyara, ang nag-change daw, ahwal akhirihi. Yung sitwasyon na sa last niya o yung haraka niya.
fa innaka tarahu marfu'an fil mithil awwal, nakita mo na daw marfu, nalagyan siya ng damma sa unang example dito sa hadara Muhammadun, nakita mo daw na siya ay marfu. Saan yun? Dito. Pangalawa daw, nakita mo ay siya ay mansub, nalagyan ng patha. Saan ba yun nalagyan ng patha? Ra'aitu Muhammadan, nalagyan daw ng patha. And then, ang pangatlo naman daw ay majruran, nalagyan ng kasra. Saan na naman yun? Dito sa hazitu bi Muhammadin. So nakita mo ng changes. Okay, wa mithlul ism fi dhalika al-fi'l mudari', tulad din daw sa mudari'. And dito na. Ang fi'l mudari', ang mudari' present or future. Yusafiru, damma yan. Tingnan niyo ang dulo niya. Pagdating dito, anong sabi niya? Yusafiru Ibrahim. Yusafir sabi niya. Fa yusafir, fi'lun, verb. Mudari', present or future. And then marfu. Ano yung sinang marfu? Nalagyan ng damma. Ulitin ko. Ganon din daw si Yusafir. Ang Yusafir, eto na, Yusafiru, verb, fi'lun, mudari', present or future, marfu, nalagyan ng damma. Litajarrudihi min amil, kasi wala daw nauna sa kanya. Walang ibang reason. Nasa unahan lang siya. Walang reason na sa unahan lang siya. Walang nauna sa kanya. Kaya daw siya ay marfu. So yun ang reason. Anong reason natin dito? Bakit siya marfu? Kasi walang nauna sa kanya. Okay. Ngayon naman, fa idha qulta lan, tingnan nyo, nandyan na si lan. Lan yusafira. Ano ang reason mo? Bakit siya nalagyan ng patha? Dahil kay lan. Ulitin ko. Ang reason bakit siya nalagyan ng patha? Dahil kay lan. So dito sabi niya, na-change ang yusafir from damma going to patha. Na-change daw. Etong damma na to, pagdating na dito, naging patha. Ang reason dahil kailan? Litaghayyuril amil bi amilin akhar. Dahil nag-change daw ang reason, papunta sa ibang reason. Dito may reason dahil kailan? Dito ang reason dahil walang nauna sa kanya. Okay, next. Ito na daw ang reason. Huwa, lan, si lan. Pagdating naman dito, lam yusafir. Tinan mo, yusafir, sukun na siya. Dahil naman kay lam. So bakit nagbago? Galing sa patha, naging sukun, dahil nag-change, nag-iba na naman siya ng reason. Anong reason natin? Dahil lang pumasok sa kanya si lam. Kaya siya naging sukun. So nakita niyo yung concept ng pagbabago? From yusafiru, yusafira, nagiging yusafir. Ano ang dahilan? Dahil nag-change, dahil sa pag-iba-iba ng mga reason na sinabi natin. Dito ang reason si lan. Dito ang reason si lam. Pero dito, bakit siya marfu? Bakit siya damma? Ang reason, dahil walang nauna sa kanya. Hindi siya naunahan ng ano-ano man. So yun ang mga reason. So ang mahalaga is, bakit nagbago? Bakit siya nagbago? Abu Bakar, bakit nagbago ang dulo? Bakit siya nagbago? Assalamualaikum po, Ustad. Waalaikumsalam. Nagbabago po siya, Ustad, dahil sa pagkaiba-iba ng mga reason nila. Okay, dahil sa pagkaiba-iba ng reasons nila. So yun ang gusto ng author sa atin ipa-emphasize. And then, andito pa yan. Wa'lam anna taghyir yanqasim ila qismain. Meron daw pagbabago na hati naman sa dalawa. Lafzi at takdiri. Okay, unahin natin ang lafzi. Okay, ang lafzi, ma la yumna minan nutuk. Ilagay nyo lang dyan, ang lafzi, anong sinabi natin lafzi kanina? Pwedeng banggitin at nakikita. Tingnan nyo. Muhammadun. Ito yung example niya. Muhammadun. Nakikita nyo ang damma o hindi? Nakikita. Pwedeng banggitin? Pwedeng sabihin? Pwede. So ang tawag natin dito ay lafzi. Tawag natin dito ay lafzi. Tulad din daw sa yusafiru, sara. Yusafiru. Pwedeng banggitin o hindi? Pwede. Yusafiru. Nakikita? Nakikita. So ang tawag natin dyan ay lafzi.
Okay. Ulitin ko ang lafzi, nakikita o pwedeng banggitin. Yung takdiri, fawa ma yumna minat talaffuz. Hindi mo daw siya pwedeng banggitin. Hindi mo siya pwedeng sabihin. Hindi mo siya nakikita. Hindi pwedeng sabihin. At saka ano pa? Hindi nakikita. Hindi pwedeng sabihin. Hindi pwedeng banggitin. Ang reason, number 1 reason, ilagay nyo dyan. Ta'azzurun. Ang ibig sabihin ng ta'azzur, valid reason. Ilagay nyo dyan. Ta'azzurun, valid reason. Okay, pwede rin ta'azzurun, sabi mo, valid reason. Ano pa yung ta'azzur? Hindi pwede. Isa sa mga ibig sabihin ng ta'azzurun, hindi pwede. Pangalawang meaning niya, merong valid reason. Okay, makikita din natin mamaya. Ilagay nyo lang dyan. Hindi pwede or, ano yung sabi ko kanina? May valid reason. Yun ang ta'azzur. Pangalawa naman, istithqal. 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 Ang ibig sabihin ng istithqal, mabigat sa dila ng mga Arabo. Yun ang istithqal. Mabigat sa dila. Mabigat sa dila nila. Yun ang isa ng istithqal. Mabigat sa dila ng mga Arabo. Okay, next. Munasabatun. Munasabatun. Ang ibig sabihin ng munasabatun, yun ang nababagay. Ang ibig sabihin ng munasabatun, yun ang nababagay. Ulitin ko, ang munasabatun, yun ang nababagay. Pakiulit nga, Yasir. Anong ibig sabihin ng ta'azzurun? May valid reason, Ustads. May valid reason or? Di? Yun ang nahabol ko, may valid reason. Okay, may valid reason or hindi talaga pwede. Okay, next. Istithqal. Okay. Mabigat sa dila ng mga Arabo. Okay. Munasabatun. Yun ang, pasensya sa hindi ko naabutan yun ang... Okay, ganito. Ang munasabatun ay yun ang nababagay. Munasabatun. Ang takdiri, Yasir? Ano yung ng takdiri? Hindi nakikita, hindi pwedeng sabihin at or banggitin. Okay. Ano ang lafzi? Lafzi, pwedeng banggitin at nakikita. Klaro po. Okay. Ganito na. Ito na tayo sa example. Yad'u. Di ba may waw yan? Hindi mo na pwedeng sabihin, yad'u. Yad'u. No. Hindi pwede. So, yad'u. Although may wrong siyang dhamma dyan, ang tawag dyan ay, ano siya, takdiri. Kasi hindi siya pwedeng banggitin. So, ang sabi mo, ang dhamma dyan ay takdiri. Muqaddaratun. Meron na tinatabi sa nahu. Inshallah, explain din natin yan. Basta dito, mahalaga guys, hindi pwedeng banggitin at hindi rin mo rin makikita ang dhamma niya. Dito naman, al-fata, supposed to be an al-fata'u. Pero pag babasahin mo, al-fata. Hindi mo pwedeng basahin na al-fata'u. So, hindi mo makikita at hindi mo pwedeng banggitin ang dhamma. X na naman. Dito naman, al-qadi. Hindi mo pwedeng sabihin al-qadiyu. Nakuha nyo? Kaya ang tawag dito, takdiri o muqaddaratun. Takdiri o muqaddaratun. So, X na naman. Kasi hindi mo pwedeng sabihin al-qadiyu. Dito naman, gulami. Supposed to be yan, gulamuy. Okay, gulamuy. Bakit siya naging kasra? Dahil yun ang nababagay. Okay, unahin natin dito. Yad'u, ta'azzur. Anong sa'yo ng ta'azzur? Hindi pwede. Hindi pwede. O ang sabi ng ibang, ang waw is istithqal, mabigat sa mga salita ng Arabo. Ang yad'u. Al-fata, ito yung ta'azzur. Ano tawag dito? May valid reason or hindi talaga pwede. Never. So dito, istithqal. Dito ang reason mo ay ta'azzur.
And then dito qadi, istithqal ulit. While dito sa gulami, ang reason ay munasaba. Kasi ang kasra, yun ang nababagay sa ya. Pag sinabi mo kasing damma dyan, gulamoy. Napakapangit. So ang nababagay na haraka is kasra. Kaya ang nilagay dyan kasra, kahit na ang supposed to be dyan ay damma. Yun ang ibig ko sabihin. Tingnan natin nga. Dito ni-explain yung mga dahilan. Okay. Ang sabi dito daw, ang yad'u, damma pa rin yan siya. Dito pala, sorry, yad'u. And then, kaya lang dito, hindi mo daw makita ang damma niya. Okay. At ang reason daw dyan is kasi walang nauna sa kanya. Hindi siya naunahan ng ano-ano man. Ng mga ano-ano man. Etong fa na to, ano tawag dyan? Al-ataf. Hindi nagbibigay sa kanya ng effect. Kung baga sa gamot, walang side effect. Kaya wala kang problema yun sa fa. Pero ang main point ko lang dito is, ang gusto ko lang ipa-emphasize sa inyo yung ang damma niya dito ay nakatago. Dito naman, wal fata marfu'un li kauni fa'ilan. Ang fata dito, damma pa rin dahil siya ay fa'il. Kaya lang nakatago pa rin, takdiri. While al-qadi, dapat damma pa rin dyan. Dito sa gulamoy, dapat damma pa rin yan. Bakit daw sila damma? Kasi sila ay same with pata. Ma'tuf ala al-fa'il al-marfu'. Okay. So ang main point lang is, nakatago ang damma. Dito nakatago. Explain natin yan mamaya-maya. Basta importante, meron kayong nalaman na pwede palang magtago at pwede siyang lumantad. Mamaya sasabihin natin kailan siya nagtatago, kailan siya lalantad. Okay, lakin ad-damma la tudhar. Ito nang sinabi. Pero sabi niya, ang damma hindi pwedeng lumantad. Ang damma daw ay hindi pwedeng lumantad fi awakhiri hadil kalimat, sa mga end, sa mga dulo. Hindi daw pwede. Okay, bakit? Sa fata daw, li ta'azzuriha. Anong li ta'azzuriha? Sa fata daw, talagang hindi mo siya pwedeng ilantad dahil may valid reason. Ngayon, anong valid reason mo? Etong valid reason. Kasi ang ta'azzur, valid reason. Kasi nga, paglagyan mo yan ng magiging hamza siya. Kailangan mo lagyan ng ganyan. Yun ang reason niya. Kaya hindi siya pwedeng ilantad. Magiging fil, fata'u. So, hindi na siya alif, nagiging, na siya? Naging hamza na siya. So, ang tawag dyan, ta'azzur. Okay, dito naman, wathaqluha, yung thiqal kanina, ito, mabigat sa dila ng mga Arabo. Kasi pag sinabi mo, yad'u, ganunin mo pa yung bunganga mo. Yad'u. Instead na yad'u, sino mas magaan? Yad'u o yad'u? Yad'u o yad'u? Mas magaan ang yad'u. Kaya daw hindi na pinilantad dyan. Ganon din sa qadi. Anong mas magaan? Al-qadiyu or al-qadi? Saan ang magaan doon? Belmore. Ano ang magaan sa dila mo? Al-qadiyu or al-qadi? Al-qadi. Okay. Mas maganang al-qadi. Okay. Next naman. Li'ajli munasabati ya'il mutakallim. Ang ya daw to is ya. Ang ibig sabihin ng ya'ul mutakallim. Ilagay nyo dyan. Ang ya'ul mutakallim. Ang ibig sabihin niya ay ko. Ko. Ang ibig sabihin ng ya, ang ya na to, ko. So sabi mo, gulami, may, kasi ang gulam is bata. Ang bata ko. Di ba may tauhan ka, parang tauhan ko. O boy ko. Yung utusan mo, ang tawag doon gulami. So ang utusan ko, ang bata ko, ang boy ko. So ang ibig sabihin ng ya na yan, ko. Ngayon, ang nababagay daw sa kanya ay kasra. Although, damma yan sa dyan. Okay. So, pag ini-arab mo yan, lalantad din yan na sabi mo, ang alama dyan is damma, pero nakatago siya dahil kaya. Kaya siya, kasi ang nababagay sa kanya ay kasra. Meron din explanation, pero ang gusto ko lang ipa-emphasize sa inyo ngayon, ang tatlong reason, ta'azzur, ano pa? Bigat sa dila,
ta'adhur talagang hindi pwede, valid reason. Istisqal, mabigat sa dila ng Arabo. Munasaba, makikita mo lang yan kapag may dumudugtong na ya. Kapag mayroong ko. Okay, fatakunu dammatun muqaddaratun. Ito nang sinasabi natin. Magiging damma, muqaddara, nakatago, every akhir kalima. Saan daw? Sa last ng every word. Mana'a, ilagay nyo dyan. Ang dahilan, bakit hindi siya pwedeng ilantad? Ang una at ta'adhur. Anong ta'adhur? May valid reason. Ang pangalawa, at-thiqal. At-thiqal, magaan. Pwede mong thiqal, pwede rin istithqal. Pero pag nag-i'rab ka, at-thiqal. And then ang last, ishtigalul mahal. Anong ishtigal? Pumalit. Lagay nyo dyan, ishtigal al-mahalli, pumalit sa lugar, biharakatin munasiba. Haraka. Anong haraka? Yung vowel na nababagay. Anong vowel? Ano dito? Yung kasra na to, yun ang nababagay sa kanya. Ito yung haraka na sinasabi. Ishtigalul mahal. Ano tawag ishtigal mahal? Inangkin niya ang lugar. Sino umangkin ng lugar? Si kasra. Ilagay na dyan. Ishtigal. Umangkin ng lugar. Umangkin ng lugar. Sinong umangkin ng lugar? Si kasra. Biharakatin munasiba. Dahil yun ang nababagay. Nakuha nyo? Ulitin ko. Ishtigal, umangkin ng lugar. Sinong umangkin ng lugar? Si kasra. Bakit niya inangkin? Supposed to be yan. Damma yan dyan. Okay. Kaya hindi mo mapalantad ang damma dahil si kasra umangkin ng lugar biharakatin munasiba. Bakit niya inangkin ng lugar? Dahil yun daw ang yun ang haraka, yung kasra. Siya daw ang nababagay. Munasiba. Okay. Masya Allah. Pagod din to. Okay. Okay, ano nga? Sino kaya magano sa atin? Ibrahim. Hello, Ibrahim. Sorry, Ustad. Waalaikumsalam. Ibrahim. Ano ang istigalul mahal biharakatin munasiba? Umangkin ng lugar sa umangkin ng lugar si kasra dahil yun ang nababagay. Okay, dahil yun ang nababagay. Kaya hindi mo pwedeng ilantad si damma dyan. Kaya kung basahin mo gula, instead na muy, ginawa mong mi. Okay, dito rin. Dito, example tayo next. Lan yardal fata. Tinan nyo ha. Lan yardal fata. Lan yarda. Diba alif yan? So hindi mo yun pwedeng ilantad. Pagdating dito, alif din. Hindi mo pwedeng ilantad. Wal qadi lan yarda al fata. Wal qadi, supposed to be yan. You. Pero hindi mo rin pwedeng ilantad dyan. And then, dito naman, same din. Okay. Innal fata wal gulami lafaizan. Huwag muna natin to. Skip muna natin. Dito na. Ito isa sa mga mahalaga. Sabi niya, kapag daw alif lazima, kapag alif ang dulo, tuqaddaru alayhi jami' harakat. Lahat daw ta'azzur. Lahat ta'azzur. Ibig sabihin, hindi talaga siya pwedeng ilantad. Ulitin ko, kapag ang dulo niya alif, tulad ng ito, saan pa? Ito, hindi daw talaga yung pwedeng ilantad. Ang tawag sa kanya, maksuran. Maksur. Ang tawag kapag ang dulo ay alif, maksur. Ang tawag kapag dulo niya ay alif, ilagay nyo dyan, maksur. Tulad na lang ng fata, sabi mo maksur yan. Bakit siya maksur? Kasi alif ang dulo. Etong asa, bakit siya maksur? Sabi mo alif ang dulo. Etong haja, bakit siya maksur? Ang tawag siya alif, dulo. Ang raha, maksur, kasi alif ang dulo.
Ang rida, maksur, bakit? Kasi alif ang dulo. Ngayon, ang tanong, kapag ina-arab mo yan, halimbawa, damma man yan, nasaan na tayo? Yeah? Ilagay ko sa inyo. Sabihin ko al-fata. And then dito al-fata din. Al-fata din. Ngayon, kapag siya ay kasra, al-fata, damma muna, u, al-fata, i, and then al-fata, a, lahat daw yan sila hindi mo pwedeng ilantad. Lahat yan dapat mo itago. So, al-fata, al-fata, al-fata. Dahil nakatago sila lahat. Anong reason mo? Dahil ang dulo nila ay alif. Dahil ang dulo nila ay alif, kaya mayroon kang valid reason. Valid reason. Basta alif, hindi pwedeng ilantad. Damma man ang dulo niyan, kasra man ang dulo niyan, o fatha man ang dulo niyan. Okay. Ngayon sabi niya, kapag ya naman ang dulo, okay. Parang nahirapan to sila dito. Ano ko ba yan? Bakit kaya to parang hindi ko feel. Okay, ya lazima. Isipin nyo lang muna. Ya lazima tuqaddaru ad-damma. Kailangan itago si damma. At si kasra, ang reason mo ay lithiqal. Dahil anong reason mo? Dahil mabigat. And then, ang tawag sa kanya ay mangkusan. Kapag ya ang dulo, ilagay mo dyan, ya ang dulo, ang tawag ay mangkus. Kapag alif ang dulo, anong itawag mo sa kanya? Maksur. Yan lang muna yung i-concentrate nyo. Kapag ya, mangkus. Kapag alif ang dulo, maksur. Ngayon, sa lahat ng sitwasyon ng maksur, kailangan muqaddara. Kailangan mo siyang itago. Muqaddara. While si ya, saan daw si ya? Kapag daw ya, itatago mo lang ang damma at saka ng kasra. Ibig sabihin, kasra at saka damma, sila ay muqaddara. Pagdating pala sa patha, hindi na siya nakatago. Ganyan na siya. Okay. Sabi dito, watudhar alayhil fatha. Kapag daw naging patha, kailangan mo na siyang ilantad. Klaro na siya. Pwede na siyang ilantad. Iano natin. Sa example natin titingnan. Tingnan nyo. Al-qadi, pag damma ang dulo, huwag mong ilantad. Kasi ya ang dulo. Pag da'i, ad-da'iyu, huwag mong ilantad. Al-ghazi, huwag mong ilantad. Kasi ya, Al-ghazi, yu. Hindi pwedeng ilantad. As-sa'i, hindi pwedeng ilantad pag damma ang dulo. And then, al-ati, hindi mo yan pwedeng ilantad kapag damma or kasra. Ganon dito. Okay, ganyan. I-X mo yan sa lahat. Pag kasra, same pa rin. Hindi mo pwedeng ilantad. Lagyan mo ng kasra dyan, pero hindi mo pwedeng ilantad. Lagyan ng kasra, hindi pwedeng ilantad. Lagyan ng kasra, hindi pwedeng ilantad. Lagyan ng kasra, hindi pwedeng ilantad. Pero kapag patha, hindi mo pwedeng itago. Al-qadiya, al-da'iya, al-ghaziya, kapag patha siya ang dulo niya. As-sa'iya, al-atiya, ar-ramiya. Okay. And then ito, kung na sana itong explain sa inyo muna si ba na to. I-review natin to next week. I-review natin to next week para mas maklaro pa. Okay. Ngayon, nagkasabay-sabay pa naman itong mga ganito. Sinong pwede Auntie Mimi. Intindihan niyo, Auntie Mimi? Wala bang dyan? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Auntie. Alin, Ustaz? Kapag ya ang dulo. Kapag ya ang dulo,
kailan mo siya ilantad? Kapag yaang dulo, itatago lang siya. Hindi siya pwedeng ilantad. Okay, kapag yaang dulo, pwede mong ilantad saan lang? Sa fatha. Sa fatha lang. Tulad ito. Magkasama pala yun. Tapos kala ko magkaiba. Kapag fatha, pwede na siyang ilantad. Pwedeng ilantad. While sa alif, kapag alif ang dulo, tinan mo, lahat yan muqaddara. Ang tawag natin kapag alif ang dulo, ano? Maksur. Maksur, yes. Ang tawag natin kapag ya ang dulo, ano? Teka lang. Kapag ya ang dulo, mankus. Mangkus. Mankus. Okay, mankus. Okay, kaya nga nilagay ko dito, kasra lang at saka damma ang muqaddara. And then, pagdating sa patha, dito na, ilagay natin ang patha, ganyan. Siya ay zahira. Ibig sabihin, lantad na siya. Zahira. Okay, yun ang mangkus. While ang maksur, kahit anong sitwasyon yan. Halimbawa, nasaan nilagay ko ang halimbawa? Ito, al-fata'u, al-fata, al-fata'i, al-fata'a, lahat yan dapat nakatago, muqaddara. Dito naman, al-asa'u, al-asa'i, al-asa'a, dapat itago din. Al-haja'a, haja'u, haja'i, itago. Ar-raha'a, haraha'i, lahat yan nakatago yan lahat. So yun ang ismul aul maksur. So yun ang gustong ipa-emphasize sa atin ng author kasi ang topic niya pinaghalo ang mangkus at saka ang maksur. Nilagay niya na agad ang explanation ng yung kailan nakatago at kailan siya pwedeng ilantad. Okay. And then meron pa tong last, sabi niya kapag nagmudaf, idha kana makana mudafan ila ya'il mutakallim, kailangan daw itago ang harakat niya lahat. Kapag nadugtungan. Okay, lagay niyo diyan. Kapag nadugtungan ng ya mutakallim, itago lahat ng harakat. Itago lahat. Tingnan mo. Gulami supposed to be gulamoy. Kitabi supposed to be kitaboy. Sadiki supposed to be sadikoy. Abi supposed to be aboy. Ustadi supposed to be ustadoy. So nakatago yan lahat. Okay, so ilagay nyo dyan. Kapag nadugtungan ng ya, lahat ng harakat itago. Anong reason mo? Dahil kasra ang nababagay kay ya. Gulami, kitabi. Okay, so ang ya na to, ang kasra na yan, decoy lang yan. Kumbaga pampaganda lang. So hindi mo dyan makikita ang toong haraka ng first word mo. Okay, so yun lang muna. And then, ikukuha rin natin to. Teka lang. Basta next week, review tayo ulit. Next week, review tayo. Ang last niya ay bina. Ang opposite daw ng i'rab, al-bina. Yun lang ang last niya. Kasi nakalagay sa i'rab niya ay bina. Ang bina, ano tawag do? Or mabni. Ilagay nyo dyan. Mabni. Ang bina or mabni, bakit ganyan? Bina or mabni, opposite ng mu'rab. Sila yung magka-opposite. Sinong opposite niya? Mu'rab. Kung mayroong pabago-bago, mayroon ding hindi nagbabago. So ang tawag doon ay mu'rab. So pag sinabi mong mabni, hindi nag-change ang dulo niya. Pag sinabi mong mu'rab o sabihin mong i'rab, pwede mo rin sabihin i'rab, ang ibig sabihin ng i'rab ay nagbabago. Nagbabago ang dulo. Pag sinabi mong mabni or bina, yun ang maintain o permanent ang dulo niya. Yun ang mabni at ito ang i'rab. Magka-opposite silang dalawa. Ulitin ko, next week, dito pa rin tayo at mag-ano tayo ng mga maraming example pa para maintindihan natin ito. Okay, nakuha nyo? Yala, time na at mag-ano na kayo sa quiz. Nasaan na nilagay ko yung quiz na yun? Hindi ko ata ito na-erase. Okay.
Stop ko na yung live streaming, Stad. Paki-live. Paki-stop na bro. Shall.